Huwag ka na pumunta ron. Saglit lang naman eh. Huwag na nga kasi. Halika na, umalis na tayo. Hindi ka na ba magpapalit ng damit? Kanina pa ako nakapagpalit. Okay na to, halika na. Teka, parang... Okay na nga to, diba? Halika na, huwag ka na maarte. Ano bang maarte? Babe, tingnan mo naman kasi ang damit mo. Kahapon mo pa suot yan, diba? Huwag mo sabihin hindi ka na naman naligo buong araw. Mukha ba akong di naligo? Grabe ka naman kung makapagsalita. Nagtatanong lang naman ako. Bakit di mo masagot? Naka-makeup ka nga at amoy pabango pero, babe, nakita ko yung suot mo kahapon nung makipag-video call ka sa akin. May mantsa pa nga ng ketchup sa may dibdib mo, oh. Maliit lang naman to eh. Hindi na yan mapapansin. Ikaw lang naman na maarte dyan eh. Patingipin mo naninilaw. Nagsipilyo ka man lang ba? Bakit pantami mo napapansin? Nakaka-offend ka na ha? Babe, mas maganda na yung ako na magsabi sa'yo kaysa naman may iba pang tao na pumuna sa'yo. Please, makinig ka naman oh. Ayusin mo naman ang sarili mo, babe. Tingnan mo nga tong unit mo, parang hindi mo pa yata nalilinisan mula nung lumipat ka. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Kahit hindi na tayo kumain sa labas ngayon, maglinis na lang tayo rito para maging komportable ka. Bakit ba nakikialam ka? Komportable ako rito. Hindi naman ako maarte kagaya mo eh. Kaartehan ba yung tawag mo sa kalinisan? Babe naman, wala akong masamang intensyon sa sinabi ko. Gusto ko lang na maging okay ka rito. Okay nga lang ako, di ba? Ikaw lang naman na nagpupumilit na hindi ako okay at hindi ako komportable rito eh. Nasasabi mo lang yan dahil nakontento ka na lang sa maruming paligid. Boyfriend ba talaga kita o inspektor? Parang lahat na lang ng dumi dito pinansin mo na eh. Wala na bang ibang nakikita yung mga mata mo kundi dumi? Sobrang OA mo. Kung gusto mo naman pala na malinis at perfect na girlfriend, edi maghanap ka na lang ng kasing linis at kasing arte mo. Puisit ka! Taon 2015. Bataan, bata pa lamang, pabaya na si Kara sa kanyang mga gamit. Madalas siyang napapalo ng kanyang ina dahil sa katamarang maligo at maglinis ng sarili kahit nang siya ay dalagita na. Hindi naman akalain ng mga magulang niya na hanggang sa pagdadalaga ay madadala pa rin niya ang kadugyutan sa mga gamit at sa mismong sarili. Ngunit sa kabila ng katamaran ni Kara sa mga bagay-bagay ay masasabi naman na maganda siyang babae. Namana niya yon sa nanay niya at ang tangkad naman ay nakuha niya sa kanyang ama. Mahilig siyang maglagay ng kung ano-anong kolorete sa muka. Natutunan niya yon sa kaibigan na anak na makeup artist sa isang salon. Siya ang bunso sa mga babae kaya nang magdalaga ay inalagaan talaga ng mga kapatid at ng nanay niya ang kanyang balat. Ngunit minsan, dahil sa kanyang kapabayaan, ay ang kanyang ina na mismo ang nagpapaligo sa kanya. Nursing sana ang gustong kurso ng nanay ni Kara para sa kanya, pero dahil kailangan doon ang matinding kalinisan, ay hindi niya yon nasunod. Nagtapos siya sa kursong Business Administration at nagsimulang magtrabaho bilang admin assistant sa isang kumpanya. Doon niya nakilala ang lalaki na unang nagpatibok ng kanyang puso. Yon ay ang manager nilang si Dylan. Masungit tingnan at mukhang kagalang-galang ang lalaki. Madalas yon maging laman ng mga kwentuhan sa opisina dahil hindi lamang si Kara ang tagahanga noon. Gustuhin mang ipakita ni Kara ang interes kay Dylan ay hindi niya magawa dahil batid niya na marami siyang karibal. Tiyak na pagtutulong-tulungan siya ng mga katrabaho na halos maglaway na sa binata kapag nalaman ng mga yon na may isa sa kanila ang sumubok na magtapat ng paghanga. Ngunit bukod pa ron, isa rin sa inaalala ng dalaga ang malaking pagkakaiba nila. Lalo na kung pagdating sa kalinisan na madalas ding problema sa kanya ng kanyang kapatid na si Kayla. Kara, gaano ba kahirap para sa'yo magtapon ng basura mo ng tama? Bakit na naman ba ate? Yung napkin na pinagreglahan mo, nakakalat sa harap ng bahay. Hindi ka man lang ba nahihiya? Tinangay na ng aso dahil kung saan-saan mo na lang nilalagay. Napaka-OA mo naman, te. Wala namang magtatanong sa'yo kung kaninong napkin yon. Hindi lang naman tayong babae dito sa buong barangay ah. Mangangatwiran ka pa talaga? Malamang, nasa harapan yun ng bahay natin.
Sino sa tingin mong iisipin nila nagkalat nun, ha? Hindi mo man lang ba naisip na 3 tayong mga babae dito sa bahay at lahat tayo pwedeng pagbintangan? Madadamay pa kami ni Mama sa kadugyutan mo. Ano ka ba naman, ate? Ngayon na nga lang ako makakapagpahinga na matagal tapos bubungangaan mo pa ako? Wala kang maririnig sa akin kung marunong ka maglinis. Kay babae mong tao, ang tugyit-tugyit mo, panay ka porma at paganda, pero tingnan mo ang tinutulugan mo. Hindi na maintindihan kung kwarto pa ba to o bodega. Ate naman, may sarili ka namang kwarto, diba? Yun na lang ang pakialaman mo. Pero nasa isang bahay lang tayo, Kara. Lahat ng mga ipis at dagang nandito, lalabas din sa sala at mapaperwisyo rin kami. Huwag ka naman masyadong makasarili. Kung gusto mo magkasakit, pues ikaw na lang. Nagkasakit na ba kayo dahil sa kalat ko? Hindi pa naman, diba? Hihintayin mo pa talaga na mangyari yun? Umayos ka nga, Kara. Kung hindi ka pa rin magtitino, mas mabuti pang bumukod ka na ng bahay. Hindi ikaw magdedesisyon yan, ate. Talaga? O sige, kakausapin ko na lang sina Mama at Papa para mapalayas ka na rito. Siyempre, gagawin mo talaga yan kasi sip-sip ka. Anong sinabi mo? Ako pa talaga ang sip-sip? Ang kapal na mukha mo para sabihin sa akin yan, ha? Makapal na kung makapal pero totoo naman eh. Masyado kang pabida kina Mama at Papa kaya ikaw palagi ang pinapaboran nila. Sa tingin mo, bakit nga ba hindi ka nila pinapaboran, ha? May magulang ba na matutuwa sa dugyot at burarang anak? Hindi ka na nga nakakaambag dito sa bahay, dumadagdag ka pa sa intindihin namin. Hindi mo ba naiisip na imbis na nagpapahinga na lamang si Mama, naglilinis pa siya ng mga kalat mo? Eh di ikaw na malinis? Gusto mo bang palakpakan ko ang kalinisan ng pagkatao mo? Sobra ka na, Kara. Masyado ka ng bastos. Hintayin mo lang na makausap ko si Mama. Pag nangyari yon, magbalot-balot ka na. Malakas na isinara ni Kara ang pinto ng kanyang silid, matapos makipagtalo sa nakatatanda niyang kapatid. Hindi yon ang unang beses na nagkainitan ng dalawa dahil palagi na lamang siyang pinupuna ni Kayla. Mga bata pa lamang sila ay palagi nang napupuri ng mga magulang ang panganay niyang kapatid. Bukod kasi sa matalino ay masinop sa mga gamit si Kayla at masipag sa bahay. Hindi tulad niya na palaging nasa galaan at ang mas pinaglalaanan ng oras ay ang panlabas niyang itsura. Sapat na sa kanya na maganda siya sa paningin ng iba. Katwiran niya noon, kaya naman takpan ng pabango ang hindi niya paliligo. Ang mahalaga lamang sa kanya ay wala pa namang nagrereklamo sa kanyang amoy o sa kanyang pananamit kahit na inuulit niya lamang ang ibang damit na nasusuot niya sa ibang araw. Mayroon na siyang naging boyfriend noon. Magkasundo sila dahil halos wala naman silang pinagkaiba. Ang naging problema niya lamang sa nobyo nung panahong yon ay ang hilig noon sa pakikipagkwentuhan sa mga babae na nauuwi sa panloloko sa kanya. Mula noon, hindi na siya muli pang nagpaligaw. Kahit mayroong mga sumusubok ay pinapaasa niya na lamang ang mga yon. At isa sa mga yon ay ang katrabaho niyang si Reggie na kailan lamang umamin ng tunay na nararamdaman para sa kanya. Uy, Kara, kanina ka pa titig na titig dyan sa cellphone mo ah. Sino yan, boyfriend mo? Ha? Sino? Yung picture na tinititigan mo. Leg lang kasi nakita ko pero alam ko na lalaki yan. Ano, boyfriend mo na ba yan? Wala na ba akong pag-asa? Huwag kang maingay. Bumalik ka na sa cubicle mo at magtrabaho ka na. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nalalaman kung may iba ka na. Anong iba-iba ka dyan? Bakit? Tayo ba? Hindi naman, pero syempre magsiselos ako. Bakit? May karapatan ka ba? Wala pa. Buti alam mo, kaya mabuti pa magtrabaho ka na lang. Ilang bilao pa ba ng biko ang kailangan kong ibigay sa'yo para sagutin mo na ako? Sino ba kasi nagsabi sa'yo na gusto ko ng biko? Yung dinala mo sa akin noong nakaraan, walang latek. Eh di sana sinabi mo para pinalagyan ko. Kara naman eh. Alam mo naman patay na patay ako sa'yo tapos kung kani-kanino ka pa nagpapaharot. Bakit? Bawal ba? Sa tingin mo, sino ka para pagbawalan akong humarot sa iba? Nanliligaw ka pa lang, akala mo pag-aari mo na ako. Hindi naman sa ganun. Kaya lang naman ako nagkakaganito kasi pinapaasa mo ko eh. Kung sabihin ko sa'yo huwag ka nang umasa, hihinto ka na ba? Hindi. O, ayun naman pala eh. Kadalasan, walang pakialam ang dalaga sa nararamdaman ng iba. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang kanyang sarili.
Bukod kay Reggie, may isa rin siyang makulit na manliligaw noon. Pero dahil hindi talaga niya gusto ang lalaki, ay ipinahiya niya yon sa harap ng maraming tao. Mula nung araw na yon, hindi na nagpakita pa sa kanya ang dati niyang manliligaw. At kapag may natitipuhan naman siyang lalaki, gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya kahit may iba pang masagasaan sa kanyang plano. Kaya naman, nang malaman ni Kara na bukod sa kanya ay may isa rin sa mga katrabaho niya na malala na ang pagkagusto sa kanilang supervisor, hindi na naman siya mapakali. Palihim niyang inoobserbahan ang mga kilos ng katrabahong si Faith para malaman kung ano ang pinaplano ng dalaga para kay Dylan. Hinintay ni Kara na umalis ng cubicle si Faith para tingnan kung ano ang mga nakasulat sa maliit na notebook ng dalaga. Sa araw-araw na pinagmamasdan ang katrabaho, napansin niya na palagi yung may isinusulat doon tuwing papasok na ang kanilang supervisor. Nang pumunta sa banyo si Faith, sinamantala ni Kara ang pagkakataon. Binasa niya ang pinakahuling na isulat ng dalaga at doon niya nalaman na araw-araw palang nag-iiwan ng kung ano-anong regalo ang kanyang katrabaho para kay Dylan. Napangisi si Kara nang may naisip na siyang paraan kung paano mapapalapit sa kanyang hinahangaan. Nang mag-iwan si Faith ng bagong relo sa mesa ni Dylan na mukhang pinag-ipunan pa ng dalaga, lakas loob ng kinausap ni Kara ang binata. Nakauwi ng mga kasama mo, bakit nandito ka pa? Hinihintay kasi kita, sir Bakit? May problema ba? Wala naman po, sir. Gusto ko lang po sana kayo makausap. Tungkol saan? Itatanong ko lang po sana kung nagustuhan niyo yung relo. Paano mo nalaman ng tungkol dun? Teka, ikaw bang... Opo, sir. Ako nga po nagbibigay sa inyo ng regalo araw-araw. Ibig sabihin, matagal ka na may gusto sa akin? Ganun na nga po, sir. Grabe, hindi ako makapaniwala. Po? Bakit po? Iniisip ko pa kung paano kita aayaing lumabas para sana mas makilala pa natin ang isa't isa tapos hindi ko na pala kailangan magpakahirap. Gusto mo ako, hindi ba? Opo, sir. Dylan na lang ang itawag mo sa akin, tsaka huwag ka na mahiya. Gusto rin naman kita pero medyo natorpe lang ako. Hindi ko kasi alam kung paano ka lalapitan Aware naman ako na trip din ako ng mga katrabaho mo. Napapansin mo rin pala yon? Oo, maliban lang sa'yo. Hindi ko talaga nahalata na may gusto ka pala sa akin. At ikaw ang nagbibigay ng mga regalo sa akin araw-araw. Sobrang sweet mo naman. Ang totoo, kaya hindi muna ako umuwi ngayon dahil gusto kong malaman kung sino nagbibigay sa akin ng mga yon. At nung nakita kong ikaw na lang ang naiwan kanina, medyo nabuhayan ako. Sabi ko, sana ikaw yun. Ano ka ba naman, sir? Huwag kang ganyan. Pinapakilig mo naman ako ng sobra Isa yan sa mga nagustuhan ko sa'yo. Nakikita ko kasi na masayahin ka. Minsan, naririnig pa kita nagpapatawa sa mga katrabaho mo. Pati pala yun napapansin mo rin? Oo naman. Ang saya mo kayang pagmasdan araw-araw. Tsaka, hindi mo naman napapansin na tinitingnan kita kaya malaya ako yung nagagawa. Kung alam ko lang na gusto mo rin pala ako, matagal na sana akong umamin sa'yo. Paano yan ngayon? Alam mo nang gusto kita. Hindi naman sa nagmamadali ako pero gusto ko lang malaman kung tayo na. Siyempre, aarte pa ba ako? Oo naman, tayo na. Girlfriend mo na ako, sir. Lingid sa kaalaman ni Kara, ay dinig na dinig noon ng katrabaho niyang si Faith ang naging usapan nila ni Dylan. Kaya naman nang pumasok siya kinabukasan ay hinila siya ng dalaga bago pa man siya dumiretso sa opisina para makapag-usap silang dalawa. Kinumpronta siya ni Faith sa pag-aangkin niya sa mga regalo na ibinibigay noon kay Dylan. Nagbantayon na sasabihin sa boyfriend niya ang totoo. Ngunit imbis na matakot ay tinawanan lamang yon ni Kara. Nung araw na nakita niya ang notebook ni Faith ay nalaman niya rin na matagal ng stalker ni Dylan ang dalaga.
Tinakot niya yon na ipagkakalat ang tungkol sa nalaman niya kapag itinuloy nun ang pinaplanong gawin para sirain ang nagsisimula pa lamang nilang relasyon ng kanyang kasintahan. Ipinamukha niya rin na siya ang gusto ng binata, kaya hindi yun nagdalawang isip na makipagrelasyon sa kanya. Samantalang ang katrabaho niya ay hindi naman talaga napapansin ng lalaki. Kaya naman, wala nang nagawa ang dalaga kundi umiyak na lamang sa sinabi ni Kara. Kinabukasan, hindi na pumasok sa trabaho si Faith. Nalaman na lang niya na nag-resign na pala yun at lumipat na lamang sa ibang kumpanya. Samantala, nagpasya naman sila ni Dylan na ilihim na lamang sa kanilang mga katrabaho ang kanilang relasyon para hindi sila magkaroon ng issue. Isa pa, ipinagbabawal din doon ang makipagrelasyon sa katrabaho, lalo na sa mas mataas ang posisyon sa kanila. Ngunit kapag tapos na ang oras ng trabaho, halos hindi na sila mapaghiwalay pa. At hindi rin akalain ni Kara na agad siyang ipapakilala ng binata sa nanay noon na si Teresa. Ang ganda-ganda niyo naman po. Mukha po kayong artista. Ay nako, walera pala tong girlfriend mo, anak. Honest lang po ako. Ay, baka maniwala na talaga ako niyan, ha? Sa susunod, ma'am, baka humingi na yan ng allowance. Binobola na kayo eh. Huwag po kayong maniwala sa anak nyo, tita. Pero tanong ko lang po, anong skincare nyo? Tubig at dasal lang, iha. Ay, gusto kayang humor nyo, tita, ha? Mukhang magkakasundo po talaga tayo. Ang mabuti pa kumain na kayong dalawa. Naghanda ako ng pagkain para sa inyo. Sabi ni Dylan, paborito mo raw ang sinigang, kaya yun na niluto ko. Ang sweet nyo naman po, tita. Eh ako, hindi ba ako sweet? Ako kaya nagsabi nun kay mama. Mamaya na lang kita pupurihin kapag tayong dalawa na lang, para magantihan ko rin ang sweetness mo. Ay, kaya lalo akong nahuhulog sa iyo eh. Eh di mahulog ka lang, sasaluhin naman kita palagi. Sa kabila ng masayang araw ni Kara nang makilala ang ina ng kanyang nobyo, kabaligtaran naman noon ang nangyari pag-uwi niya sa kanilang bahay. Naabutan na lamang niya ang mga gamit niyang nakaempake na at nakahanda na sa sala. Nang tingnan niya ang cellphone niya, saka niya lamang nakita ang ilang tawag ng kanyang ina na hindi niya nasagot. Nang buksan niya ang messages, saka niya lamang nalaman na pinapaalis na pala siya ng mga magulang para matuto na siyang mamuhay ng mag-isa. At alam niya kung sino ang may kagagawan noon. Ano to, Ate Kayla? Nagbidabidahan ka na naman ba kina Mama at Papa? Huwag mong sabihin na hindi mo pa nabasa ang mga text sa iyo ni Mama. Tinatawagan ka rin niya kanina pero hindi ka sumasagot. Nabasa ko na, pero hindi pa rin ako aalis dito. Wala ka na magagawa. Kinandado ko ng kwarto mo. Nalinis ko na nga kaya makakahinga na kami ng maluwag dahil wala ng dugyot dito sa bahay. Bawiin mo lahat ng mga sinabi mo kina Mama. Bakit ko naman gagawin yon? Mas maganang buhay namin kung wala ka na rito. Pabigat ka lang naman sa bahay na to kaya mas maganda kung mawawala ka na. Kakausapin ko si Papa. Kung ikaw nagagawa mong mapaniwala si Mama, pues sa akin naman si Papa. Huwag ka nang umasa, Kara. Nakapag-usap na sila ni Mama. Pumayag si Papa dahil sinulsulan ko siya. Sabi ko, panahon na para matuto ka namang tumayo sa sarili mo mga paa. Tutal, ayaw mo rin namang tumulong sa mga obligasyon dito sa bahay. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. At alam mo kung anong sinagot ni Papa? Sabi niya, mabuti pang araw kung gano'n ang gagawin nila para matuto ka dahil matanda ka na raw. Pero ikaw, kausapin mo pa rin siya kung gusto mo pang makasiguro. Kaya lang, sa pagkakaalam ko, imposible na magbagong isip niya. Buisit ka talaga! At mas lalo ka pa mabubuisit sa akin kung hindi ka pa aalis dito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Para kahit magkalat ka man ng kadugyutan sa ibang lugar, wala na kaming pakialam. Tandaan mo to, Ate Kayla. Kahit ano mangyari sa'yo, pati na rin kina Mama at Papa, wag na wag kayong hihingi ng tulong sa akin. Wow! Para namang maaasahan ka talaga. Huwag ka mag-alala, baka ikaw pang humingi ng tulong sa amin dahil hindi ka namin kailangan, okay? Kaya umalis ka na at huwag ka na magpapakita pa sa amin.
Dahil ayaw na rin ng mga magulang ni Kara na bumalik pa siya sa kanilang bahay, napilitan na siyang kunin ang mga gamit at maghanap ng malilipatan. Pero dahil paggabi na rin noon ay nanghingi na siya ng tulong sa nobyong si Dylan. Pinatuloy naman siya ng binata sa bahay kahit isang gabi lamang. Kinabukasan, hindi na muna siya pumasok sa trabaho para maghanap ng malilipatan. May nakita naman siyang malapit sa trabaho, kaya lamang ay masyadong masungit ang landlord na si Mang Gustavo at maraming patakaran sa mga nangungupahan. Pero dahil wala na siyang panahon para maghanap pa ng ibang malilipatan, ay pinatus niya na yon. Nangako na lamang siya sa matanda na susunod sa mga patakaran kahit na ang totoo ay wala naman siyang pakialam doon. Nakakainis talaga. Kung hindi lang dahil sa bida-bida kong kapatid, nandun pa sana ako sa bahay namin. Hayaan mo na. Baka nga mas makabuti rin sa'yo kapag nagsosolo ka na. Hindi ka na nila pwedeng pakialaman sa kung ano man ang gusto mong gawin. Hindi naman yun ang kinakainis ko eh. Palagi na lang ang kailan na yun ang pinapaboran ni na Mama at Papa. Isang sabi lang niya, naniniwala na agad sila. Hindi man lang nila ako kinakausap. Tama ba yun na pagdating ko sa bahay nakahanda na lahat ng mga gamit ko? Ni hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon para makahanap ng mauupahan. Kinailangan ko patuloy umabsent para makahanap ng malilipatan. Huwag mo na masyadong isipin na nangyari. Ayaw mo ba nun? Makakapunta na ako sa iyo kahit hindi ka magpaalam sa mga magulang mo. Sa bagay, basta lagi mo akong pupuntahan ha. Siyempre naman. Ngunit matapos ang unang pagbisita ni Dylan sa inuupahan ni Kara ay hindi na muli pang umulit ang binata. Ilang beses yung tinanong ng dalaga pero palaging umiiwas doon ang lalaki. Inisip na lamang niya na baka hindi yun komportable sa maliit na silid kaya hindi niya na pinilit pa. Samantala, habang tumatagal ay unti-unti na ring napapansin ni Dylan ang pagiging pabaya ng dalaga. Mula kasi nang makabisita ang binata sa inuupahan ay hindi niya na nagustuhan kung paano mag-asikaso ng mga gamit ang dalaga. Pagpasok pa lamang niya roon ay kalat na ang sumalubong sa kanya. Kaya naman kahit gusto pa niyang makasama si Kara ay nagpapaalam na siya at nagdadahilan na lamang para makaalis doon. Dahil hindi niya pwedeng sabihin sa kanyang ina ang nakita sa takot na madismaya yon sa kanyang nobya, ay kay Reggie na lamang siya naglabas ng saloobin. Tutal naman ay matagal na silang magkaibigan ng lalaki. Ano? Kaino ni Kara? Oo nga. Pasensya na kung ngayon ko lang nasabi. Ang gusto niya kasi ilihim na lang daw muna namin sa mga katrabaho natin. Alam mo naman, bawal ang office romance. Pero, kailan pa naging kayo? Actually, magto 2 weeks pa lang naman kami, pero ipinakilala ko na siya kay Mama. Kung ganon, legal na pala kayong dalawa. Oo, ganun na nga. Di ko alam na si Kara pala yung sinasabi mo na nagugustuhan mo dati dito sa opisina. Si Glyza kasi ang madalas mo nakakausap eh. Halata naman na may gusto sa akin si Glyza kaya lagi akong kinakausap. Kaya lang, di ko naman siya type eh. Pero kahit hindi ko siya gusto, kinakausap ko pa rin na maayos kapag lumalapit siya sa akin. Eh di, congrats na sa inyo, pre. Oh, bakit ganyan? Parang may kasamang pait ang pag-congrats mo. Teka, wag mo sabihin na may gusto ka kay Kara. Sira ulo. Wala, di ko lang talaga inaasahan na magiging kayo. Eh sige, sinabi mo eh. Pero may sasabihin sana ako sa'yo. Sa atin lang to ah. Ano yun? Alam mo kasi... Ay, paano ko ba ito sasabihin? Parang ang awkward naman. Tungkol ba kay Kara? Paano mo nalaman? Eh siya naman talagang pinag-uusapan natin kanina pa. Ah, oo nga pala no. Oo, tungkol sa kanya. Pero, pre huwag mo talagang ikukwento to sa iba. Sus, para kang sira. Kailan ba ako nagkwento sa iba? Kung hindi mo pa nga ako kinausap, malamang panis ng laway ko dito. Ah, sige na nga, eto na. Meron kasi ako napapansin kay Kara. Ano yun? Parang nag-uulit-ulit lang siya ng damit eh. Oh? Eh, tol, normal naman ang mag-ulit ng damit, di ba? Kahit naman tayo, ganun din eh. Hindi yun ang ibig kong sabihin.
Ganito kasi yun. Nung Huwebes, inaya akong kumain sa labas si Kara. Sa pagkakaalala ko, natalsikan ng konting milk tea yung suot niyang inner. Kulay puti ang suot niyang top, tol. Kaya kitang-kita talaga yung kahit maliit na talsik lang. Kapag nilabhan mo yun, kahit kusot lang, mawawala yun. Pero kanina nung pumasok siya, yun ulit ang suot niya. Tapos, nandun pa rin yung mancha ng milk tea. Parang hindi niya nilabhan. Napansin mo pa talaga yon? Tol, alam mo naman ako, di ba? Masyado akong conscious sa pananamit at kalinisan ko. Kaya ganun din ako sa mga taong nakakasama ko. Anong gusto mong palabasin? Na may pagkadugyot yung girlfriend mo? Tol, seryoso ka ba? Girlfriend mo yun tapos nagkukwento ka ng ganyan tungkol sa kanya? Alam ko namang girlfriend ko siya. Kaya nga sa'yo ako nagsabi kasi alam ko mapagkakatiwalaan kita. Tsaka hindi lang kasi yun ang napansin ko eh. Nung pinuntahan ko siya sa inuupahan niya, grabe tol. Puro kalat. Pagpasok ko pa lang doon, nakita ko ng mga damit niyang sabit-sabit kung saan-saan. Pati hinubad niyang panty, pare nasa sofa lang. Tama ba yun? Yung lababo niya, puno ng hugasin. Ginagapangan na ng mga ipis. Tapos nagluto pa siya ng pagkain namin. Hindi man lang niya hinugasan na maayos yung kawali. Basta niya nalang binasa sa gripo. Ay, grabe, parang natroma ako sa nakita ko nung araw na yun. Promise tol, hindi ko talaga kinain yung niluto niya. Nagdahilan na lang ako para makauwi. Kung kinain ko yun, baka na food poison pa ako. Pero kung titingnan naman si Kara, mukha naman siyang malinis, tol. Pucha, tol, scam yan. Isang malaking scam ang panlabas niyang kaanyuan. Pero kung oobserbahan mo siya, madidismaya ka talaga. Dahil ba dyan, hindi mo na siya gusto? Gusto ko pa rin naman, pero gusto ko rin na baguhin niya yung nakasanayan niya. Hindi ko siya matatagalan kung ganun siya kadugyot. Paano na lang kapag pinakasalan ko na siya? Baka maging bodega na ang bahay namin pag nagkataon. Alam mo, tol, mas mabuti pa sabihin mo yan sa kanya. Kausapin mo lang siya na maayos. Gawin mo mahinahon para hindi siya ma-offend. Yan naman talaga ang plano ko. Naghihintay lang ako ng magandang tiyempo. Dapat kasi kinilala niyo muna na mabuti ang isa't isa bago naging kayo. Kasi kung maghihiwalay kayo dahil sa ganyan dahilan, masyadong masakit yun para kay Kara. Teka muna, bakit parang kasalanan ko pa? Tol, obligasyon natin bilang tao na alagaan ang mga sarili natin. Basic na nga lang dapat yun eh. Pero si Kara, parang hirap na hirap siya pagdating sa kalinisan. Buti nga, hindi siya nagkakasakit sa lagay na yun eh. Kung ako nasa posisyon niya, baka na-confine na ako sa ospital. Ito lang ang masasabi ko, may punto ka, tol. Pero kahit sa panig mo tingnan, hindi maganda na kinukwento mo pa sa iba mga napapansin at nakikita mo. Kasi kung talagang mahal mo si Kara, sa kanya ka rerekta, hindi sa akin. Paano kung madaldal pala ako at gusto ko kayong sirain? Di kunento ko na rin sa iban tungkol sa mga sinabi mo. Ay, mag-usap na lang kayo. Tsaka sa susunod, huwag ka na magkwento sa akin ng ganyan. Mas maganda kung sasarilinin mo na lang. Sa sinabing yon ni Reggie, biglang nakaramdam ng hiya si Dylan. Nakonsensya ang binata dahil sa mga sinabi niya tungkol kay Kara. Mabait at marunong naman makisama ang kanyang nobya. Kalinisan lang talaga ang nagiging problema ng dalaga. Kaya naman habang hindi niya pa nasasabi ang tungkol doon, ay bumawi na lamang muna siya. Iniwasan na lamang niya na pumunta sa inuupahan ng kanyang kasintahan. Inaaya na lang niya yon na kumain sa labas at mamasyal para doon ubusin ang kanilang oras. Hinahatid niya yon pauwi pero hanggang gate lamang siya at hindi na pumapasok pa sa loob ng bahay. Nang mga panahon na yon, akala naman ni Kara ay matatahimik na ang buhay niya nang mapalayo sa kanyang kapatid na si Kayla. Wala na kasing nagbubunganga sa kanya tuwing umaga at wala na ring nagrereklamo sa kanyang mga kalat. Ngunit isang umaga, nagulantang na lamang siya habang nanonood ng pelikula nang biglang kalampagin ng landlord ang pinto ng kanyang unit. Mang Gustavo naman, atakihin ako sa puso sa lakas ng pagkatok niyo sa pinto eh. May sunog po ba? O baka naman lumilindol tapos hindi ko lang nararamdaman. Walang sunog o lindol, iha. Pero ang kadugyutan mo, umaalingaso sa buong bahay. Talakitok din pala tong matandang to eh. May sinasabi ka ba? Ang sabi ko po, anong kalat po bang tinutukoy ninyo? Nagmamaang-maangan ka pa. Ikaw lang naman ang bukod tanging tenant ko rito na wala sa ayos sa mga basura.
Nakakakita naman ang dalawang mata mo pero parang invisible sa iyo ang mga kalat sa likuran ng bahay na ito. Alam mo, miss, kung hindi mo kayang panatilihin ang kalinisan dito, hindi ako manghihinayang na paalisin ka. Perwisyo ka sa matagal nang nangungupahan dito. Alam niyo ho, kalalaki niyang tao, masyado kayong mabunganga. Talo niyo pang ate ko eh. Wala akong pakialam kung sino pa man ang ate mo. Ayusin mo mga basura mo, dahil kung hindi mo yung gagawin, maghanap ka na ng ibang malilipatan. Teka, dahil sa basura pa, alisin niyo ako? Ang lupit niyo naman. Bakit? Hindi ba't binigyan kita ng kopya ng mga patakaran ko rito? Mukhang hindi mo naman binasa eh. Kaya kung wala kang pakialam, wala rin akong pakialam sa opinion mo. Hindi porket nagbabayad ka ng renta ay pwede ka na maging salaula. Hindi kasama sa binabayaran mong paglilinis dito kaya matuto ka magkusa. Nandadamay ka pa ng ibang tenant. Oo, nalilinisin ko na. Gawin mo na lang. Mas maganda kung aaksyonan mo na agad. Wala akong tiwala dyan sa salita mo. Taing-tain naman ho kayo eh. Pwedeng sandali lang. Huwag kayong mag-alala mamaya. Hindi nyo na makikita ang basura ko. Sa susunod, basahin mo na mabuti ang patakaran ko rito para walang nagre-reklamo. Mahiya ka naman sa mga nauna sa'yo. Hindi mo ba nakikita ang paligid nila? Malinis. Wala kahit isang plastik na nakakalat. Pero ikaw namamahunan likuran ng unit mo. Kung tatagal ka pa rito, gagastos pa ako para ipalinis ang buong bahay dahil sa pag-asik mo ng kadugyutan. Grabe naman ho kayo kung makapagsalita. Malinis din ho ba pati budi nyo? Huwag kayong ganyan. Baka magpakita agad sa inyo si San Pedro. Bastos ka! Nauna ho kayo. Sobra kayong magsalita eh. Nang dahil lamang sa basura parang ininsulto nyo ng buong pagkatao ko. Dahil sa reklamo ng landlord, napilitan na si Kara na ayusin ang kanyang mga basura. Ngunit sa kabila ng ginawang pagkilos ay hindi pa rin niya matanggap ang mga sinabi sa kanya ni Gustavo. Hindi naman niya yung kaano-ano, ngunit nakatanggap pa siya ng masasakit na salita. Mas matatanggap pa sana niya yon kung magulang niya ang matanda. Kaya naman para makaganti ay nakaisip muli ng masamang plano ang dalaga. Palihim siyang nagmanman sa bahay ni Gustavo na naroon lang din sa loob ng compound. 4 kasi ang unit doon at 2 metro lamang ang layo sa isa't isa. Kaya nang liparin ng hangin ang mga basura niya ay napunta yon sa kabilang unit. Nasa pinakadulo naman ang bahay ng kanilang landlord at yun din ang may pinakamalawak na harapan ng bahay. Nang gabing yun, pasimple niyang sinilip sa bintana ang bahay ni Gustavo. Malinis yun kahit nag-iisa lamang ang matanda. Marahil ay masipag talaga yon sa kabila ng edad niya, kaya halos mahiya na lamang ang alikabok sa mga gamit mula sa sala hanggang kusina. Pag-ikot niya sa likuran ng bahay, doon niya napansin na hindi naglalak ang matanda ng pinto sa may kusina. Napangisi siya na makaisip ng paraan kung paano makakaganti sa mga masasakit na salitang binitawan noon sa kanya. Tingnan ko lang kung kakayanin ng sikmura mong gagawin ko sa iyong matanda ka. Ang dami-dami mong sinasabi sa akin. Pwes, hindi ka na makakapagsalita kapag natikman mong batas ng tinatawag mong dugyot. Nang sumunod na gabi, pinasok ni Kara ang kusina ni Gustavo. Dinukot niya mula sa bulsa ang nakaplastik na dumi ng daga na nakuha niya sa mga gamit niya na maghalungkat siya ng kwarto. Dinurog niya ang natutuyong dumi para hindi yun basta-basta mahalata kapag nilagay niya sa pagkain. Sakto naman noon na nakaluto na ang matanda. Binuksan niya ang kawaling naglalaman ng adobong manok. Mukhang yon ang ulam ng kanilang landlord sa hapunan. Nakangisi niyang ibinudbud doon ang kanyang dala at bahagyang hinalo ang ulam para hindi yon mahalata. Heto ng special ingredient para sa masarap mong hapunan, Mang Gustavo. Enjoy! Ngunit hindi akalain ni Kara na mauuwi pala sa isang trahedya ang ginawa niyang kalokohan. Pag-uwi niya galing trabaho, nalaman niya na isinugod sa ospital ang kanilang landlord. Nakibalita siya sa kapwa tenant, ngunit wala pa ring alam ang mga yon kung ano ang nangyari sa matanda. Hanggang sa may isang nakapagsabi na inatake raw yon sa puso. Ngunit iba ang kanyang kutob sa tunay na nangyari. Kinabukasan,
Nabalitaan na lamang ni Kara na wala na si Mang Gustavo. Namatay raw ang matanda sa ospital, ngunit hindi sinabi ng kaanak na pumunta roon ang dahilan ng pagkamatay noon. Tulala si Kara nang pumasok sa trabaho dahil naman ang isip niya ang nangyari. Pag-uwi niya noon ay nakaburol na si Mang Gustavo. Takang-taka naman ang kanyang nobyo na nagpasyang ihatid siya sa bahay sa pag-aakala na masama ang kanyang pakiramdam. Sinong nakaburol? May namatay ba kayong tenant? Si Mang Gustavo ang nakaburol. Yung landlord nyo? Ano nangyari sa kanya? Nung huling punta ko rito, maayos pa naman siya. Ewan ko, inatake yata sa puso. Kawawa naman pala siya. Mag-isa lang ba siya sa bahay niya? Oo buti na lang, laging pumupunta ron yung isang tenant. Ka-close daw kasi ni Mang Gustavo. Pagpasok daw sa bahay, nakita na lang siya na nakabulagta sa kusina. Puro suka pangaraw sa sahig. Teka, sabi mo, inatake sa puso? Bakit sumuka si Mang Gustavo? Hindi kaya food poison yun? Hindi ko alam. Yan kasi ang sinabi sa akin ng isang tenant. Hindi ko na rin inalam ang totoo nangyari. Di naman kasi kami close nun Mainit nga lagi ang ulo sa akin ni Mang Gustavo Talaga? Bakit naman? Ha? Ewan. Hindi ko alam. Napapangitan yata sa akin kaya ganun. Sumilip kaya muna ako ron. Saka magbibigay na rin ako ng konting abuloy. Bakit? Close ba kayo? Ikaw naman, mga close lang ba ang dapat bigyan ng abuloy pag namatay? Huwag ka nang pumunta ron. Saglit lang naman Huwag na nga kasi. Halika na, umalis na tayo. Huwag ka nang pumunta ron. Saglit lang naman Huwag na nga kasi. Halika na, umalis na tayo. Hindi ka na ba magpapalit ng damit? Kanina pa ako nakapagpalit. Okay na to, halika na. Teka, parang... Okay na nga to, diba? Halika na, huwag ka na maarte. Ano bang maarte? Babe, tingnan mo naman kasi yung damit mo. Kahapon mo pa suot yan, diba? Huwag mo sabihin hindi ka na naman naligo buong araw. Mukha ba akong di naligo? Grabe ka naman kung makapagsalita. Nagtatanong lang naman ako. Bakit di mo masagot? Naka-makeup ka nga at amoy pabango pero, babe, nakita ko yung suot mo kahapon nung makipag-video call ka sa akin. May mantsa pa nga ng ketchup sa may dibdib mo. Maliit lang naman to Hindi na yun mapapansin. Ikaw lang naman na maarte dyan Patingipin mo naninilaw. Nagsipilyo ka man lang ba? Bakit pa dami mo napapansin? Nakaka-offend ka na, ha? Babe, mas maganda na yung ako na magsabi sa'yo kaysa naman may iba pang tao na pumuna sa'yo. Please, makinig ka naman Ayusin mo naman ang sarili mo, babe. Tingnan mo nga tong unit mo. Parang hindi mo pa yata nalilinisan mula nung lumipat ka. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong. Kahit hindi na tayo kumain sa labas ngayon, maglinis na lang tayo rito para maging komportable ka. Bakit ba nakikialam ka? Komportable ako rito. Hindi naman ako maarte kagaya mo Kaartehan ba yung tawag mo sa kalinisan? Babe naman, wala akong masamang intensyon sa sinabi ko. Gusto ko lang na maging okay ka rito. Okay nga lang ako, diba? Ikaw lang naman na nagpupumilit na hindi ako okay at hindi ako komportable rito Nasasabi mo lang yan dahil nakontento ka na lang sa maruming paligid. Babe, alam mo ba kung bakit hindi ako kumain ng niluto mo nung unang punta ko rito? Kasi hindi malinis yung mga ginamit mo sa pagluluto. Tingnan mo, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakapaghugas ng mga kinainan mo. Hindi ka na rin naglalaban ng mga damit mo, kaya inuulit mo na lang yung sa tingin mo ay masusuot mo pa ulit. Nagpapabango ka na lang kapag hindi ka naligo at nagme-makeup para matakpan ng mga pimples mo. Babe, kaya ka maraming pimples dahil hindi ka rin nagpapalit ng punda ng unan mo. Boyfriend ba talaga kita o inspektor? Parang lahat na lang ng dumi dito pinansin mo na Wala namang ibang nakikita yung mga mata mo kundi dumi. Sobrang OA mo. Kung gusto mo naman pala na malinis at perfect na girlfriend, edi maghanap ka na lang ng kasing linis at kasing arte mo. Puisit ka! Imbis na ayusin mong sarili mo, yan pa talaga naisip mong solusyon? Ang maghanap ako ng ibang babae? Mukhang hindi mo nga talaga kaya magbago kapag nakasanayan mo na maging pabaya. Hindi ko babaguhin ang sarili ko para magustuhan lang ng ibang tao. Ganito na ako nun pa, kaya kung hindi mo ako kayang irespeto bilang ako, edi maghanap ka na lang ng ibang liligawan. Papahirapan mo pang sarili mo. Halos manikip ang dibdib ni Kara sa kakaiyak nang umalis doon si Dylan. Hindi na sumagot pa ang kanyang nobyo, ngunit kahit wala yung sinabi, batid niyang gusto nang makipaghiwalay sa kanya ng binata.
Sigurado siya na hindi nagugustuhin pa ni Dylan na makipagrelasyon sa kanya matapos ang kanilang naging sagutan. Hindi naman niya akalain na mapapansin ni Dylan lahat ng mga pagkukulang niya pagdating sa kalinisan, at kahit totoo ang lahat ng sinabi ng kanyang nobyo ay nasaktan pa rin siya doon. Nang makauwi, nag-message na lamang sa kanya ang binata. Doon na nga tuluyang nakipaghiwalay sa kanya si Dylan. Hindi na niya kailangan malaman kung ano ang dahilan. Malinaw na yun sa kanya, ngunit hindi ganoon kadali para sa kanya na basta na lamang tanggapin ang desisyon ng kanyang nobyo. Nasaktan si Kara sa mga sinabi ni Dylan. Hindi niya matanggap na kahit ang lalaking akala niya ay tatanggap sa kanya ay hihiwalayan din pala siya. Wala rin siyang pinagkaiba sa pamilya ko. Hindi ako makakapayag na hindi ako magaganti sa kanya. Pagsisisihan niyang ginawa niya sa akin. Sa kabila ng pakikipaghiwalay sa kanya ng binata ay pumasok pa rin siya sa trabaho at nagpanggap na lamang na parang walang nangyari. Ayaw niyang ipakita sa dating nobyo na masyado niyang dinamdam ang pakikipaghiwalay noon sa kanya. Taas noo siyang pumasok sa opisina, kahit nakasabay niya sa elevator ang binata ay hindi niya lang yon pinansin. Pagdating sa kanyang cubicle, napakunot ang kanyang noo nang hindi man lamang siya binati ni Reggie. Samantalang dati, palagi pa rin siyang binabati at binibigyan ng kung ano-anong pagkain kahit na nilinaw niya na hindi niya gusto ang lalaki. Uy Reggie, okay ka lang? Oo naman, ikaw ba? Okay din ako. Sure ka? Baka mamaya may sakit ka na. Bigla ka naman eh. Grabe ka naman. Ganun na ba ako ka-snob sa'yo? Oo, parang ngayon mo nga lang naisip eh. Sorry naman, pero teka, iniiwasan mo na ba ako? Nitong mga nakaraang araw, hindi ka na namamansin. Ngayon ko lang talaga na-realize na hindi mo na pala ako kinakausap. Baka naiinip ka lang kaya mo naisip na kausapin ako. Ang totoo, break na kami ng boyfriend ko, kaya malaya na ako makipag-usap ulit kahit kanino. Pinagbabawalan ka ba niya? Hindi. Gusto ko lang ipakita na seryoso ako sa kanya, kaya pasensya ka na kung hindi na kita pinapansin noon. Gusto ko sanang itanong kung bakit kayo nag-break pero yung ex mo na lang sigurong tatanungin ko mamaya. Teka, kilala mo siya? Kung akala mo kilala mo na siya, wala ka pa sa kalahati ng pagkakakilala ko sa kanya. Paanong? Best friend ko lang naman si Dylan, no? Shh! Huwag kang maingay. Ano ka ba? Baka marinig ng mga katrabaho natin. Ano naman kung marinig nila? Break na kayo, di ba? Huwag ka na nga lang maingay. Ikaw lang ang nakakaalam nun dito sa opisina. Okay, sige. Mananahimik ako kung sasabihin mo sa akin ang dahilan ng pagbe-break ninyo. Bakit ba gusto mo pang malaman? Chismoso ka rin ano? Dahil masyado kayong perfect para sa isa't isa, napaka-imposible naman na maghiwalay kayo ng ganun-ganun na lang. Basta, huwag mo na lamang alamin. Kung hindi nagpaapekto si Kara sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Dylan, ay ganoon din ang ginawa ng binata. Muli ring nakipaglapit sa mga babaeng katrabaho ang lalaki na mas ikinagalit naman ng dalaga. Kinabukasan, pagpasok niya sa trabaho ay kinuwento niya sa mga kasamahan nila na naging sila ni Dylan, pero nakipaghiwalay siya sa lalaki dahil sa ginawang katarantaduhan noon. Ipinagkalat niya na si Dylan ang dahilan kung bakit na ospital ang kanilang landlord na si Mang Gustavo, dahil nilagyan noon ng dumi ng daga ang pagkain ng matanda. Mabilis na kumalat ang usap-usapan kaya pagpasok pa lamang ni Dylan ay nagbulong-bulungan na ang kanilang mga katrabaho. Maging si Reggie ay nagulat din sa nabalitaan. Patay-mali siya naman siya sa nangyari at hindi nagpahalata na sa kanya nang galing ang kwentong yun. Kitang-kita ni Kara kung gaano naapektuhan ng pinakalat niyang tsismis ang kanyang dating nobyo. Hindi yun mapakali at tila hiyang-hiya sa kanilang lahat. Tingnan ko lang kung hanggang kailan magiging malinis ang tingin sa'yo ng mga taong nasa paligid mo. Kinahapunan, pauwi na noon si Kara nang bigla na lamang siyang hablutin ni Dylan sa braso.
Mukhang wala nang pakialaman lalaki kahit pinagtitinginan sila roon ng kanilang mga katrabaho. Anong sinabi mo sa kanila, ha? Bawiin mo yon. Bakit ko naman gagawin yon? Dahil hindi totoong pinagkakalat mo. Hindi ko yung ginawa kay Mang Gustavo. Huli ng lahat para dyan. Kalat na eh. Kung gusto mong linisin ang pangalan mo, di gawan mo ng paraan. Kung hindi mo kaya, magpatiwakal ka. Sobra ka na, Kara. Ginagawa mo ba to para gantihan ako dahil hiniwalayan kita? Hindi mo matanggap na kaya kita iniwan ay dahil sa masyado kang... Ako nakipaghiwalay sa'yo. Huwag kang sinungaling. Alam nating dalawa kung anong totoo. Hindi mo lang kayang tanggapin sa sarili mo na walang tatagal sa'yo dahil sa pagiging dugyot mo. Wow! Nagsalita ang malinis. Baka nakakalimutan mong dugyot ka rin. May namatay na nga dahil sa ginawa mo eh. Ako nga ba talaga? O ikaw? Bakit nga ba hindi ko naisip na posibleng ikaw ang gumawa nun kay Mang Gustavo? Ikaw ang may sapat na dahilan para gawin yun sa kanya. Tandaan mo to, Kara. Kakarmahin ka rin at sigurado ako nagagapang ka para magmakaawa dahil sa ginawa mo. Tigilan mo nga ako sa pagbabanta mong yan. Baka gusto mong kasuhan pa kita. Ay hindi. Mauuna pa pala magkaso sa'yo ang kamag-anak ni Mang Gustavo. Ano kayang pakiramdam ng inaaresto ng mga pulis tapos matatanggal ka pa sa trabaho habang sirang-sira na ang pangalan at imahe mo sa mga taong dati humahanga sa'yo? Parang nakakalungkot yon, no? Hayop ka, Kara. Oo, hayop talaga ako. Yun na ang naging huling pag-uusap ni Kara at Dylan dahil matapos ang araw na yun ay hindi na pumasok pa sa trabaho ang binata, dala ng matinding kahihiyan. Mas lalo kasing lumala ang usap-usapan sa opisina at pinagtatawanan na rin yun ng mga katrabaho nila, maliban lamang kay Reggie na hindi natuwa sa ginawa ni Kara. Ganun na ba katindi ang galit mo kay Dylan? Para siraan mo siya ng ganun sa katrabaho natin? Alam mo malaki ang nawala sa kanya, Kara. Makonsensya ka naman kahit konti. Pinaghirapan niya na makuha ang posisyon sa trabaho, tapos mawawala lang lahat ng yun dahil sa paninira mo na wala namang katotohanan? Paano mo naman sabing hindi yung totoo, ha? Nandun ka ba nung mangyari ang katarantaduhang ginawa niya? Please lang, Reggie, huwag mo nang pagtakpan ng kaibigan mo. Hindi ko siya pinagtatakpan. Gusto ko lang protektahan ng reputasyon ng kaibigan ko dahil alam kong hindi niya magagawa ang binibintang mo sa kanya, Kara. Ang tindi mo rin no? Ganyan ka ba talaga kasama? Naging mabuting boyfriend naman sa'yo si Dylan Gusto ka pa nga niyang tulungan Naging mabuti? Baka hindi mo alam na napaka-arte ng kaibigan mong yon. Kala mo kung sino malinis ang pagkatao. Wala akong masasabi kay Dylan dahil mabuting tao ang pagkakakilala ko sa kanya. Nandun na tayo sa may pagka-OA siya pagdating sa kalinisan, pero ikaw, minsan ba naisip mo man lang na may mga tao nang napapahamak dahil sa kadugyutan mo? Hindi na yung simpleng problema lang, Kara, lalo na ngayon na may namatay na nang dahil sa ginawa mo. Wala akong ginagawang masama. Sige, paniwalaan mo sarili mo sa kasinungalingan mo, pero itong tandaan mo, aalingasaw rin ang baho mo, Kara. Mula nang hindi na pumapasok sa trabaho si Dylan, palagi na lamang nagkukulong sa kwarto ang binata. Hindi na yon nakikipag-usap sa kahit na kanino dahil labis pa ring dinaramdam ang ginawang paninira sa kanya ng dating nobya. Awang-awa naman sa kanya si Teresa na hindi na alam kung ano ang gagawin para matulungan ang kanyang anak sa problema nito. Gustuhin mang linawin ng ginang ang ikinalat ni Kara na tsismis ay wala namang maniniwala sa kanila. Kinabukasan, nagpasya na si Teresa na puntahan si Kara sa inuupahan para kausapin tungkol sa ginawang paninira sa kanyang anak. Naabutan niya naman noon ang dalaga na abala sa pagsiselfie sa harap ng paupahan pagdating niya roon. Kara? Pwede ba tayong mag-usap? Ay, kahapon si Reggie ang kumausap sa akin. Ngayon kayo naman. Tita, please lang, kung tungkol lang to kay Dylan, huwag na kayo mag-aksaya ng panahon. Talaga bang hindi ka man lang nakukonsensya sa ginawa mo sa anak ko? Alam mo ba kung ano naging epekto sa kanya ng ginawa mo? Huwag na nga kayo magdrama dito. Kung ano man ang pinagdaraanan niya, wala na ho akong pakialam doon. Hiwalay na kami, hindi ho ba? Tsaka kasalanan niya naman kung bakit yun nangyari sa kanya. Kaya kung pwede ho, tantanan niyo na ako. Walang kasalanan ng anak ko. Hindi totoo ang binibintang mo sa kanya.
Isa pa po kayo eh. Bakit? Nandun din ba kayo nung mangyari yon? Pareho lang kayo ni Reggie. Bawiin mo mga sinabi mo tungkol sa kanya at linisin mo ang pangalan ng anak ko. Baka sakaling mapatawad pa kita. Hay tita, hindi ko naman hinihingi ang kapatawaran nyo. Kara naman, isipin mo naman ang pinagsamahan natin. Naging mabuti rin ako sa iyo at tinuring kita na parang sarili ko na ring anak. Kung galit ka kay Dylan, gawin mo na lamang to para sa akin. Sige na, Kara, nagmamakaawa ako sa iyo. Sorry tita, pero hindi ko kayang gawin ang hinihiling nyo sa akin. Tsaka, huwag nyo nang gamitin sa akin ang pinagsamahan natin dahil nakisama lang talaga ako sa inyo noon. Wala na ba talagang kabutihang natitira dyan sa puso mo? Meron tita, pero hindi yun para sa inyo ni Dylan, kaya umalis na lang kayo. Wala kayong mapapala sa akin. Nasabi ko na mga dapat kong sabihin, hindi ko nakasalanan kung dinamdam ng anak nyo nangyari sa kanya. Binigyan kita ng pagkakataon, Kara. Pero pinatunayan mo lang sa akin na hindi ka karapat-dapat na patawarin sa ginawa mo. Kapag may nangyari sa anak ko dahil sa paninira mo sa kanya, pagbabayarin kita. Sa hindi maunawa ang dahilan, biglang kinilabutan si Kara sa klase ng tingin na ipinukol sa kanya ni Teresa ng mga sandaling yon matapos siyang pagbantaan. Hindi na siya nakapagsalita pa hanggang sa makaalis ang ginang. Hinabol na lamang niya yon ng tingin habang papalabas ng compound. Ngunit kinagabihan lamang, nahimasmasan na rin si Kara sa ginawang pagbabanta sa kanya. Imbes na itama ang ginawa niyang paninira kay Dylan, ay mas lalo niya pa yung pinalala. Sunod naman niyang ipinakalat na may namamagitan kina Dylan at sa sarili nitong ina. Ayoko na sanang ilabas pa to pero hindi nila ako tinitigilan sa pagbabanta nila sa akin. Kitang-kita ng mga mata ko na naghahalikan sila mag-ina. Nang imbitahan ako ni Dylan sa bahay nila, imbis na ako ang tabihan niya, doon siya umupo sa tabi ng nanay niya. Alam niyo ba, sinadya kong ihulog ang hawak kong tinidor dahil medyo nagdududa na ako noon sa kanilang dalawa. At nung yumuko ako sa may ilalim ng mesa, nakita ko si Dylan na hinihipuan ng nanay niya. Kadiri sila mag-ina. Tapos ngayon, ang lakas pa ng loob nila na pagbantaan ako na para bang napakalinis ng pagkatao nila. Hay, ang kakapal na mukha. Napangiti na lamang si Kara nang mapaniwala niya ang kanyang mga katrabaho sa panibago niyang paninira kay Dylan at sa ina nitong si Teresa. Siniguro din niya na makakarating yon sa dating nobyo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nakarating sa kanya ang balitang nagpatiwakal ang binata dahil hindi na nakayanan ang pinagdaraanan noon. Nakita mo bang ginawa mo, ha? Masaya ka ba na may isa na namang namatay dahil sa kagagawan mo? Napakasama mo, Kara. Karmahin ka sana ng malala. Dapat sa kagaya mo hindi na binubuhay eh. Hindi ko naman nakalain na magpapakamatay si Dylan. So ano, hindi mo na naman kasalanan? Nakakagago ka na eh. Matapos mong sirain ang kaibigan mo, sa tingin mo inosente ka pa rin? Putya, pati si tita dinamay mo pa? Anong klase kang tao, ha? Tao ka pa ba sa lagay na yan? Sagad sa buto ang kademonyohan mong hinayupak ka. Hoy, wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan. Alam mo, kung kaya lang kitang isumpa, matagal ko nang ginawa. Ni wala ka man lang naramdaman kahit kaunting pagsisisi. Hindi ko naman nakalain na aabot pala si Dylan sa pagpapakamatay, ha? Ang gusto ko lang naman, pagsisihan niya mga sinabi niya sa akin. Yan ang problema sa'yo. Masyado kang makasarili. Puro sarili mo lang ang iniisip mo. Kapag nasaktan ka, gusto mo kaagad makaganti dahil ayaw mong tumanggap ng puna mula sa ibang tao, kahit na totoo naman ang sinasabi nila. Huwag ka na magpanggap na parang napakabuti mo, Kara, dahil kahit malayo ka pa, umaalingaso ng nabubulok mong pagkatao. Dahil sa natanggap na balita, hindi nagawang makatulog ni Kara. Unti-unti na siyang nilalamon ng konsensya dahil sa ginawa niyang paninira kay Dylan at sa nanay nito. Hindi niya inaasahan na hahantong din yon sa isang trahedya, tulad na nangyari kay Mang Gustavo. Sa takot na muling sugurin ni Teresa, ay kaagad siyang nag-empake ng mga gamit para bumalik sa kanilang bahay. Nagmakaawa siya sa mga magulang para makabalik doon.
Humingi rin siya ng tawad sa kapatid na si Kayla at kinumbinsi yon. Bagamat hindi pa rin natutuwa ang kanyang ate sa pagbabalik niya, ay nakinig na lamang yon sa kanilang mga magulang na nagdesisyon na magsama-sama na lamang silang muli bilang isang pamilya. Ngayong nandito ka na ulit, sana naman matuto ka na maglinis para hindi na kita bubungangaan araw-araw. Ate, please, wag ngayon. Wow! So, kailan pala pwede? Kapag trip mo lang makinig? Kung hindi mo babaguhin ang ugali mong yan, malaking problemang idudulot yan sa'yo. Nangyari na nga, ate. Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Doon na muna ako sa kwarto para makapag-ayos na ako ng mga gamit ko. Sus, kala mo naman talaga mag-aayos siya ng gamit. Sigurado akong titingnan mo lang ang mga yan hanggang mamaya, hanggang sa maiwan mo na lang at pabayaan. Pagsapit ng hating gabi, nanatiling nakatulala si Kara sa mga gamit niyang hindi niya pa naayos sa kanyang silid. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula gayong masyadong okupado ang isip niya dahil sa nangyari sa dating nobyo. Hindi niya maitatanggi na mahal pa rin niya ang binata, ngunit dahil sa nagawa niyang paninira ay hindi lamang isang buhay ang kanyang nasira. Sa pagkawala ni Dylan, siguradong matindi ang galit ni Teresa sa kanya at natatakot siya sa posibleng gawin ng ginang para siya ay maparusahan. Ayaw niyang makulong. Wala pa siyang napapatunayan sa pamilya niya at puro sakit sa ulo pa ang kanyang ibinibigay. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ng mga magulang niya ang katotohanan na may 2 buhay na nawala dahil sa kagustuhan niya na makapaghiganti. Ilang sandali pa, natigilan si Kara nang biglang magpatay-sindi ang ilaw sa kanyang kwarto. Napatayo siya mula sa kanyang kinauupuan. Napakurap-kurap siya at biglang kinabahan. Maya-maya pa, muntik na siyang mapasigaw nang bigla na lamang lumitaw ang figura ng isang lalaking nakatayo sa may pintuan ng kanyang banyo. Nakatalikod yun sa kanya kaya hindi niya mamukaan. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ngunit hindi sumasagot ang lalaki. Naghintay siya ng ilang sandali bago nagpasyang lapitan yon. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya nang bigla yung humarap sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi kaagad nakakilos nang tumambad ang blangkong mukha noon. Bumaba ang tingin niya sa itim na marka sa leeg ng lalaki na tila ba bakas ng lubid. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Muli niyang tiningnan ng lalaki. Hindi, imposible! Hindi ikaw si Dylan! Muli siyang napasigaw nang tumulo ang pulang likido mula sa ulo ng lalaking walang muka. Pumatak yun sa sahig at umagos patungo sa kanyang mga paa. Nanginig ang buong katawan niya sa takot nang maramdaman ang likidong dumampi sa kanyang balat. Ilang sandali pa, muntik na siyang panawan ng ulirat nang lumapit sa kanya ang lalaki at mahigpit na hinawakan ang kanyang leeg. Unti-unting nanikip ang kanyang dibdib. Nang bitawan siya ng lalaki, ay bumagsak siya sa sahig habang sapu-sapo ang kanyang dibdib. Habol hininga pa rin siya ng mga sandaling yon. Patay-sindi pa rin ang ilaw, ngunit makalipas ang ilan pang sandali ay tuluyan ng dumilim ang buong paligid. Tatayo na sana siya para lumabas nang makarinig siya ng ingay na animoy may kung anong maliliit na nagtatakbuhan sa sahig. Kinapa niya ang cellphone na ipinatong sa kanyang kama. Nang sa wakas ay magkaroon ng konting liwanag, halos nabingi siya sa sariling sigaw nang magtakbuhan ang maliliit na daga sa kanyang paanan. Bago pa man siya makakilos ay pinagkakagat na ng mga yon ang kanyang paa at ang magkabilang binti niya. Sa tindi ng nararamdamang takot, ay doon na siya tuluyan nawalan ng ulirat. Hoy, Kara, ano ba nangyayari sa'yo? Aray, bakit mo naman hinihila ang buhok ko, ate? Ang sakit-sakit kaya. Kanina ka pa sigaw ng sigaw. Ano ba nangyayari sa'yo? Ha?
Sumisigaw ako. Oo, kanina pa. Pati si mama nagising na dahil sa'yo. Tingnan mo, nakatulog ka na dyan sa sahig. Teka, ano yan? Bakit may mga sugat ka sa binti mo? Pati braso mo meron na rin. Anong kumagat sa'yo? Sugat? Hindi. Palaginip lang dapat yun. Gaga, hindi ka na nanaginip. Gusto mo sapakin kita para matauhan ka? Tumayo ka na dyan at linisin mo yung mga sugat mo. Baka mamaya mga daganang kumagat sa'yo. Paano kasi kararating mo lang dito, puro kalat na naman tong kwarto mo? Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Kara. Natulala na lamang si Kara nang iwan siya ng kanyang kapatid. Buong akala niya panaginip lamang ang nangyari sa kanya. Ngunit ang kanyang ipinagtataka, wala namang bakas ng dugo sa sahig, gaya ng nakita niya nang biglang lumitaw ang figura ng lalaking kawangis ng dati niyang nobyo. Pero ang mga sugat sa katawan niya ay totoo. May mga marka pa roon ng ngipin ng mga daga na kumagat sa kanya. Nasaan naman ngayon? Siguradong dito lamang sila nagtatago. Bakit bigla na lang silang nawala? Kailangan ko maalis ang mga pesting yon. Hindi ako papayag na mumukbakin na naman nila ako mamayang gabi. Buong akala ni Kara ay ordinaryong daga lamang ang kumagat sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, isang tao ang may matinding galit na sagad hanggang buto ang may kagustuhan na siya ay mapaghigantihan. Walang iba kundi ang ina ng kanyang dating nobyo. Itinabi ni Teresa ang mga ginamit na kandila matapos ang isinasagawang ritual. Hindi akalain ng ginang na muli na naman niyang magagamit ang kakayahang yun. Walang nakakaalam ng tungkol sa karunungan niya sa paggamit ng kapangyarihang itim. Inilihim niya yon kahit sa yumao niyang asawa at wala rin siyang plano na ipaalam yon sa kaisa-isang anak na si Dylan. Ngunit tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para muli niyang buhayin ang kanyang dugo bilang isang mambabarang na nagmula sa isang kinatatakutang angkan. Ikinubli niya ang tunay niyang pagkatao sa masayahin niyang personalidad, sa kagustuhang makaranas ng bagong buhay na malayo sa kinalakhan niya noon. Ngunit dahil hindi nauubos ang mga taong may maiitim na budhi, ay hindi rin basta-basta matatapos ang pakikipagkasundo niya sa dilim para maipaghiganti ang kanyang mahal sa buhay. Matapos makausap ang matalik na kaibigan ni Dylan na si Reggie, ay saka pa lamang niya nalaman na may ginawa na namang panibagong paninira si Kara. Marahil ayon ang nagtulak sa kanyang anak para tuluyan ng tapusin ang buhay dahil hindi na noon alam kung paano pa haharapin ang matinding kahihiyan. Pagbabayarin mo ang mga kasinungalingang ginamit mo para sirain ang buhay ng anak ko. Luluhod ka at gagapang habang nagmamakaawa. Sa kabila ng mga sugat, nagpumilit pa rin pumasok sa trabaho si Kara. Balot na balot ang buo niyang katawan. Mabuti na lamang at malamig sa kanilang opisina, kaya hindi siya punahin ng mga kasama. Ngunit maya-maya lamang napansin niya na tila makahulugan ang pagtingin sa kanya ni Reggie. Nang sulyapan niya ang lalaki, bahagya yung napangisi. Bigla siyang nakaramdam ng pagkainis sa inasal noon. Ano bang problema mo? Bakit pangising-isi ka dyan? Ako ba may problema o ikaw? Masyado yata mainit yung ulo mo. Nakakairita ka eh. Alam mo ba yon? Ano naman kung nakakairita ako? Anong gagawin mo, ha? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa landlord niyo at sa kaibigan ko? Gawin mo, Kara. Hindi kita atrasan. Ang yabang mo ah. Mas mayabang ka. Pero ayos lang dahil alam kong pinagbabayaran mo ng lahat ng ginawa mo. Nararamdaman mo na bang pait ng karma? Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Hindi mo na kailangan pang itanong yan. Hindi pa rin nauunawaan ni Kara kung ano ang nais ipahiwatig ni Reggie sa kanya. Ngunit imbis na magpaapekto sa lalaki, binaliwala niya na lamang yun.
Ngunit kahit anong gawin niyang pagtuon ng atensyon sa trabaho, hindi siya mapakali sa kanyang upuan dahil sa paghapdi ng mga sugat na kumikiskis sa suot niyang damit. Pag-uwi niya ng bahay, halos masuka siya nang umalingasaw ang masangsang na amoy ng kanyang mga sugat. Hindi niya rin kaagad nahubad ang suot na sweater dahil dumikit na yon sa sugat na napisana ang nana dahil sa kanyang paggalaw. Halos mapasigaw siya sa tindi ng kirot nang matanggal ang pagkakadikit noon. Hindi na siya sumabay sa mga magulang niya sa paghahapunan dahil baka pandirihan lang ng mga yon ang mga sugat sa kanyang katawan. Hinintay niyang makatulog ang mga kasama sa bahay bago siya lumabas ng kanyang silid. Pagpatak ng 12:00 ng gabi, matutulog na sana si Kara nang biglang umihip ang napakalamig na hangin. Napakunot ang kanyang noo nang makarinig siya ng bulong mula sa kung saan. Nagpalinga-linga siya sa buong silid, ngunit hindi niya matukoy kung saan yon nagmumula. Ilang sandali pa, sumigid ang matinding kirot mula sa kanyang mga sugat. Nang sulyapan niya ang kanyang binti, nagkaroon ng malaking bitak sa gitna ng bawat sugat na yon. At mula roon, naglabasan ang maliliit na uod. Napatili siya at wala sa sariling pinaghampas ang binti niya sa pag-aakala na mawawala ang mga yon. Mas lalo pang dumami ang mga uod sa kanyang sugat at gumapang na yon patungo sa kanyang muka. Patakbo siyang nagtungo sa banyo para banlawan ng tubig ang kanyang muka, ngunit ni isa sa mga yon ay hindi man lamang natanggal sa kanyang balat. Makalipas ang ilang sandali, umabot na ang mga uod hanggang sa kanyang mata. Mariin siyang napapikit para hindi makapasok ang mga yon. Nagtiis na lamang siyang mangapa habang papalabas ng banyo. Ngunit sa pagpapatuloy niya sa pangangapa, hindi niya namalayan na nakalabas na siya ng kanilang bahay. Sa kanya lamang yon napagtanto nang sinubukan niyang idilat ang kaliwa niyang mata. Ha? Paano ko napunta rito? Pinihit niya ang seradura ng pinto, ngunit hindi niya yun mabuksan. Maya-maya pa, naramdaman na niya ang mga uod na nagpupumilit na pumasok sa nakadilat niyang mata. Dali-dali niya yung ipinikit at kinapa na lamang ang hawakan ng pinto para muli yung subukang buksan. Ngunit bigo siyang magawa yon. Kinalampag niya ang pinto at nagsisigaw sa pagbabaka sakali na maririnig siya ng mga magulang o ng kanyang kapatid na si Kayla, ngunit tila walang nakakarinig sa kanya. Hindi maunawaan ng dalaga kung bakit yon nangyayari. Nang mga sandaling yon, tila siya ay nasa ilalim ng isang sumpa. Ilang sandali pa, tila may sariling isip ang kanyang mga paa na maglakad palabas ng kanilang bakuran. Nanatili pa ring nakapikit ang kanyang mga mata habang patuloy na humahakbang. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin noon. Hindi niya rin maidilat ang kanyang mga mata. Napahikbi na lamang ang dalaga. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, ay naramdaman niya na ang hapdi ng kanyang mga paa na nagkasugat-sugat na. Dumagdag pa ang malamig na paligid. Niyakap niya ang sarili, ngunit kaagad din niyang ibinaba ang mga braso nang muling kumirot ang kanyang mga sugat. Mula sa patuloy na paglalakad, kusang huminto si Kara sa isang pamilyar na lugar. Doon niya idinilat ang kanyang mga mata at hindi na inalintana ang mga uod na nagpupumilit na sumiksik sa kanyang mga talukap. Ha? Anong ginagawa ko rito sa bahay ni Nadilan? Kaagad na nasagot ang mga katanungan niya nang bumukas ang pinto ng bahay sa kanyang harapan. Mula roon, lumabas si Teresa na blanko ang ekspresyon habang nakatitig kay Kara. Tita, kayo po ba ang... Oo, ako ang may kagagawa na nangyayari sa iyo ngayon. Ano,
Nahihirapan ka na ba? Nararamdaman mo na ba ang hirap na ipinaranas mo sa anak ko? Tita, patawarin niyo na po ako. Pakiusap, tulungan niyo po ako mawala ng sakit na nararanasan ko ngayon. Hindi ko naman po ginustong mawala si Dylan. Kung hindi mo siya ginustong mawala, hindi mo sana siya sinaktan. Patawarin niyo na po ako, tita. Pinagsisisihan ko na po lahat ng ginawa kong paninira kay Dylan. Patawarin niyo na po ako. Alam kong humihingi ka lang ng kapatawaran ngayon dahil nahihirapan ka na sa sitwasyon mo. Paano kung komportable ka pa rin, ha? Maiisip mo bang humingi ng tawad at pagsisihan ang mga paninirang ginawa mo? Kung kinakailangan ko pong pagbayaran sa ibang paraan ng nagawa ko, tatanggapin ko po, tita. Patawarin niyo lamang po ako. Ayoko na po ng ganito, parang awa niyo na. Sa kagustuhang mapatawad ay lumuhod si Kara sa harapan ni Teresa. Niyakap niya ang mga paa ng ginang habang lumuluha at nagmamakaawa. Hindi ko alam kung kaya pa kitang patawarin, Kara. Pero sige, tatapusin ko ng paghihirap mo sa isang kondisyon. Sabihin niyo lamang po, tita. Gagawin ko po kahit na ano. Linisin mong pangalan ng anak ko at isa lang ang paraan para magawa mo yon. Panagutan mo ang mga nagawa mong kasalanan. Pumayag si Kara sa kondisyon ni Teresa. Hindi niya maintindihan kung paanong nagbago ang isip niya sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit isa lamang ang malinaw sa kanya. Nakakatakot ang naging karanasan niya dahil sa sumpa ni Teresa at hindi niya nagugustuhin pang maranasan yon kahit kailan. Inamin ni Kara na siya ang naglagay ng dumi ng daga na siyang nakasama sa kondisyon ni Mang Gustavo. Gaya ng inaasahan, nagsampa ng kaso sa kanya ang kamag-anak ng matanda. Binawi na rin niya ang mga sinabi niya tungkol kay Dylan at nilinis ang pangalan ng dating nobyo. Ngunit ang kapalit noon ay pagdurusahan niya ang mga naging pagkakamali sa loob ng selda. Tinanggap niya ang kaparusahang yon dahil para sa kanya, hindi hamak na mas kakayanin niya magdusa sa loob ng kulungan sa matagal na panahon kesa mamatay dahil sa sumpa ng barang. Isa yung malaking bangungot para sa kanya. Sa kabila ng pagkadismaya sa mga nagawa niya ay hindi naman siya pinabayaan ng kanyang mga magulang. Kahit si Kayla na madalas niyang nakakaaway ay nahabag sa kanyang kinahinatnan. Hindi niya akalain na sa ganoong pagkakataon pa sila magkakasundo ng nakatatanda niyang kapatid. Labis niyang pinagsisihan ang ginawang paninira na naging sanhi ng pagkawala ng mga inosenteng buhay ng mga taong minsan din na naging bahagi ng kanyang buhay. Naging makasarili siya, kaya nararapat lamang na pagdusahan niya ang lahat ng mag-isa. Ginugol ni Kara ang panahon niya sa loob ng kulungan, kasama ang mga tulad niyang may nagawang mabigat na kasalanan at nakasakit ng kanilang kapwa. Ngunit sa kabila ng mabigat niyang karma, hindi siya nawalan ng pag-asa na magkakaroon pa siya ng panibagong pagkakataon para mabago ang kanyang kapalaran. At kapag nangyari yon, ay mas pipiliin niya na maging mabuti at hindi isang tao na mapanakit sa kanyang kapwa. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa ating channel. Wala talagang may dudulot na maganda ang pagiging makasarili ng isang tao. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga, sa walang sawang pakikinig sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron po tayong shout-out. Simulan po natin kay Jerilyn Byron. Hi din po kay Aryan Gail Leonora at kay James Derek Lugina. Hi po sa H2O Agency at kay Ma'am Tess Gutierrez. Hello din po kay Maribel Regalario, kay Mary Jane Alitin. Shout out kay Teresita Gervasio,
kay Beverly Carbajosa. Hello po kay Jerlyn Arbado. Shout out kay Norsen TV, kay Kane Third Lang, J-Best Lagro at BF Noli Lacorte from Lean Kaunes. Hi po sa Dubalan at Daklitan family from Cliven Dubalan. Shout out po kay Miko, Ann, Kate, Pipe, Hana, Audrey, JD, Nico, Sabi, Santi, Gab at Carmel from Lea Gawaran. Shout out po kay Marites Nalika, sa lahat ng staff ng R. Reyes Pizza Hub, especially sa Commissary Department from Ria Mojado. Hello po kay Cristina Vargas at Milagros Frias from Bicol. Shout out kay Glenn Boy de la Cruz, kay Arnel Claridad, kay Mabel from Singapore, sa Flores at Naong family from Alma Naong. Hello po kay Jomer, Marvin, Mama Maya from Maribel Paralejas. Hello po kay Gemma Garcia, kay Ray Buendia, Jenny May, Billy Ray from Lucy Buendia. Shout out po kay Ian Buen. Hi kay Jing Estrada from Daman, Saudi Arabia, kay Marilyn Matandao, sa Martinez, Del Barrio, Cruzate at Mojica family from Asia Makalindong. Hi kay Richard Rivera. Hi kay Nono Hugan Ed at Mario from Junel Fuentes. Hi po kay Jerufa, May, Confessor, Miss Vampire at syempre, hi po kay LSC. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta mula sa Kwentong Enteng.